sa John chapter 10, verse 7 to 10. Jesus, the Good Shepherd. Then Jesus said to them again, most assuredly, I say to you, basahin po natin magkakasabay, I am the door of the sheep. All who ever came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them. I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture. The thief does not come except to steal, to kill, and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. May the Lord God bless the reading of His Word. We continue to welcome you. We come before you, Panginoong Jesus, sa umaga nito. At nais namin na Ikaw ang aming maranasan. Ikaw ay aming makilala pa. Na ang mga salitang ito na aming maririnig ay hindi lamang galing sa salita mo, kung hindi mula sa iyo, Jesus, na pinadaan mo. At ang mga salitang ito ay punong-puno ng pag-ibig, kapangyarihan, dahil ito'y nanggagaling sa iyo. Kaya puspusin mo ang aming buhay ng iyong pag-ibig. Baguhin mo ang aming puso, isip, at buhay. Na tunay, sa iyo lamang kami magtiwala, sumunod, at maging tunay ang aming pananampalataya. Teach us, Lord, to follow you, to love you. Have your way in this place. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Ngayon po umaga ito is another challenge para sa atin pag-usapan yung topic ng series natin that Jesus, the Great I Am. Pag-uusapan naman natin yung another metaphor kung saan dinescribe ni Jesus at dineclare niya kung sino siya sa harap ng kanyang mga tagasunod. Ito pong word na door, no? Ang title po ng ating sermon ngayong umaga na ito is Jesus the Door. Makikita po natin doon sa John chapter 10, if you have your Bibles, hindi ko na po lahat inilagay dito dahil napakarami. Mula po doon sa John chapter 10, verses 1 to 10, yung unang part po niyan, pinapakita yung good shepherd and false shepherd. From verses 1 to 10, nabanggit po yung word na door, or in other translation, it is the word gate ng 4 times. Bagamat binanggit po ito ng 4 na beses, may iba-iba itong kahulugan ng ano ba yung pagiging door o pagiging gate ni Jesus. We've already seen yung mga ordinaryong ginawa ng mga ordinaryong mga bagay, katulad po ng tinapay. Yan. Hinalitulan ni Jesus ang kanyang sarili sa tinapay. May bawal po ba kayo tinapay ngayon? Wag lang muna kayong magkakape kasi nagdi-discount ako. Pag nasa harapan, gusto ko may kape din ako. No? Salamat kay Sheila at Gracie, nagdinalan ako ng kape. No? Jesus is the bread of life. And not only the bread of life, dineclare din ni Jesus last week yung qualities ng liwanag. Kung bakit siya yung liwanag ng sanlibutan. Sinabi po ni Jesus that I am the light of the world. Kung siya ang liwanag ng sanlibutan, sabi niya, sino man ang susunod kay Jesus, sino man ang susunod sa liwanag na ito, will never walk in darkness, but will have the light of life. Ngayon po umaga ito ay pinagpapatuloy natin yung series natin ng I Am. That series of Jesus, the Great I Am, it talks about the power, kung sino si Jesus, yung not only His power, but also yung personal na relasyon na gusto niyang i-offer sa lahat ng mga tao. Jesus is the Messiah. Pag sinabi po natin Messiah, siya lamang ang ating tagapagligtas. Dito sa binasa natin, sinabi niya, I
am the door. Sa Exodus chapter 3 verse 14, sinabi po ni Yahweh kay Moises, nang inutusan sa ni Moises, na ipakilala na meron lamang isang tunay na Diyos. Hindi kilala ni Moises kung sino ba yung Diyos na to. At pinakilala ni Yahweh kay Moises kung sino siya sa pamagitan ng word na I am. Ako na. The word I am means He is sufficient. Ang kapangyarihan niya, wala na siyang kakailanganin pa. The word I am means He is existing even before the world began. He is the Creator. And ano po yung context ng John chapter 10, if you're now reading the Gospel of John in your devotions, in John chapter 9, makikita po natin doon yung himalang ginawa ng Panginoong Yesus kung paano pinagaling niya ang lalaking pinanganak ng bulag. No? Nilagyan niya ng putik sa mata, at pagkatapos nun, nagulat ang lahat na sino siya para magpagaling. Pinagkamala ng mga Pharisees, ng mga Fariseo, na siya ay bulaang propeta. Kaya alam mo yung anong ginawa ng mga Fariseo? In-interview nila yung magulang ng bulag na lalaki. Kung ano yung nangyari sa kanya. Pinupersuade ng mga Pharisees na itong si Jesus is a false prophet. Pero sabi ng mga magulang, kung false prophet siya, bakit siya nakapagpagaling? Kung false prophet siya, bakit nito nagawa? At kasunod na binabato ng mga Fariseo kay Jesus because they still doesn't believe that Jesus is the Savior, Jesus is the Messiah. Ang binato nila, nagpagaling siya sa araw ng pamamahina. Hindi siya dapat magpagaling, magtrabaho in the Sabbath day. Sa Israel po, during the Sabbath day, they are not allowed even to touch, to work, because for them, that is the day of rest, remembering the God, their Creator, their Deliverer. Pero alam niyo kung ano po yung problema? Na until now, maaaring problema natin. We believe there is a God who created everything. But sometimes the God who is making Himself personal sa inyo, nasa harap niyo na pala. Hindi niyo alam, siya na pala yung tagapagligtas, katulad ng nangyari ng mga panahon na iyon. Hindi nila maintindihan, hindi nila kilala si Jesus, at pinaniniwalaan na siya ay isang bulaang propeta. Kaya yung John chapter 10, binigyan din dito ng Panginoon, sino ba yung false prophet, at sino ba yung false shepherd, at sino ba yung good shepherd. Sinabi niya, ako ang mabuting pastor. If you will study the Bible, most of the times, even in the Old Testament, madalas po ang hinahalintulad o yung mga trabaho ng mga tao doon, di pa po sila sa BPO company. No? Wala pang call center noon. Majority of the people, their means of livelihood ay agriculture and farming. Si Moises, ano po si Moises? Siya po ay isang pastor. He's a shepherd. Si David, ano po si David? Siya po ay isa ring pastor, no? And that time, hindi natin fully maintindihan sa generation natin ngayon kasi hindi natin inabot na to, no? But I want you to bring in that situation, bakit kaya binigyan ni Jesus yung pasture, no? Yung shepherd, and yung sheep. Tingnan po natin itong mga picture na to. Jesus represents yung shepherd, and the sheep represents people. And tingnan po natin itong picture na to. Ito po yung picture ng sheep fold o yung kulungan ng mga tupa. Actually, yung kulungan po nila, makikita nyo, meron po dalawang klase ng kulungan ng mga tupa. Yung tinatawag po natin common sheep fold or sheep pen. Ito po yung itsura niya. Gawa siya sa bato, meron siyang isang pintuan, at dito po pumapasok yung maraming tupa. Ito pong si sheep pen, meron pong guard yung pintuan na yan. Hindi po yun yung shepherd. Kasi marami pong shepherd, nadadali nila yung mga sheep nila doon sa sheep fold na ito. And this is the common and permanent na kulungan ng mga tupa. Pero mayroon pa pong isang klase ng kulungan ng mga tupa. Kung mapapansin niyo, parang binuo lang, no? Tinayo lang, made of yung mga branches, kasi ito po yung temporary.
no? Na kulungan. Kung saan, habang naglalakbay sila sa pasture, malayo sa kabihasnan, malayo sa karamihan, kung saan dinadala ng shepherd yung mga sheep niya, di ba doon sa pasture, sa batis, pagka inabot sila ng matagal doon, nagtatayo po ang pastol ng mga ganito, kung saan ay temporary lamang dahil pagka oras ng umaga, iipunin ng pastol ang kanyang mga tupa at sa sa afternoon, ito naman ay kanyang pakakainin at bibigyan niya rin ng pagkakataon na mag-ikot-ikot. Yan. Maglaboy-laboy. Sino po mahilig sa inyo yan? No? Tignan yung mga batis. Kaya, ganun na lamang po yung trabaho ng isang pastol. Pero pagdating ng gabi, babalik yung lahat yung mga tupa sa kulungan na yan at doon po sa pintuan na yan, nakabantay. Diyan sa pintuan na yan, natutulog ang pastor. Making sure na walang papasok para kainin ang kanyang mga tupa. And dito po sa John chapter 10, verse na mga binasa natin, meron pong binanggit si Jesus, yung setting at that time na kung paano, ano ba yung ginagawa ng isang pintuan. No? What a door does. Alam naman po natin, ang pintuan provides entrance. Ang pintuan provides, ano po sabi dyan? An exit. Sa pintuan kayo papasok, sa pintuan rin kayo lalabas. Hindi sa bintana. Di ba? And the door is also providing a safety, yung safety and security. Kaya po ang sabi dito ni Jesus sa John chapter 9 verse 10, basahin po natin ulit magkakasabay. Ready? I am the door. If anyone enters by me, he will be saved, and will go in and out and find pasture. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Sinabi po ng Panginoong Yesus itong katagalan na I am the door. Sa pamamagitan ni Jesus, pinakita dito, ano ba yung ibig sabihin ni Jesus ng door dito? That Jesus is the door of salvation. In verse 9, I am the door. If anyone enters by me, he will be saved. Si Jesus ang pintuan ng buhay. At kung sa pintuan na yon, sa pamamagitan tayo ni Jesus, papasok tayo dun sa pintuan na yun, na kung saan si Jesus ang pintuan, tayo ay magkakaroon ng kaligtasan. Maaaring minsan ang gulo nitong John chapter 10, kanina shepherd siya, ngayon pintuan naman siya. Ano ba yung ibig sabihin nito? Kung titignan po natin yung kaninang pinakita kong picture sa inyo, nandoon yung shepherd sa pintuan, nagbabantay. No? At sinabi naman dito ng Panginoon, ako yung pintuan, ako yung gate. Ano ba ibig sabihin ni Jesus? At sinabi niya, ako yung gate. Naalala niyo po yung sabi ni Jesus sa John chapter 14, verse 6. Sabi po ni Jesus, I am the way. Tanging si Jesus lamang ang daan sa kaligtasan. Ano ba yung kaligtasan? Na yung buhay natin hindi puro pisikal. Meron tayong isa pang buhay. It's either you live eternity sa buhay na walang hanggan o sa buhay na walang katapusang kamatayan. Pero ipinapangako ni Jesus, kung saan kayo papasok, kung maniniwala tayo kay Jesus na tanging siya lamang ang pintuan ng buhay at papasok tayo sa pintuan na yun, meron siyang ino-offer. At what He is offering in that single entrance is salvation. Kaligtasan. Ligtas ka na. Hindi ka na madidistract. Ligtas ka na. In a way, sinasabi ng Panginoon dito sa mga nakikinig sa Kanya, yung katotohanan na merong buhay na walang hanggan. And you're not just saved ngayon na makilala mo si Jesus, kung tunay ang iyong kaligtasan, meron tayong sincerity na talagang gusto pa natin makilala si Jesus. Ang sabi po sa Acts chapter 4 verse 12, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men
by which we must be saved. Maraming relihiyon, iba-ibang prinsipyo. Ang sabi ng iba, pag naging mabuting tao ka, mayroon ka ng kaligtasan. Ang ibang katuruan, kahit sinong Diyos, basta may Diyos ka, pwede kang maligtas. Ang ibang in the teaching of Islam, it's the only way is through Muhammad. In Buddhism, it's cleansing. It's by living a good life. No? Pero maliwanag na sinabi dito ng Panginoon Jesus. Walang ibang pintuan, walang ibang daan ng kaligtasan kung hindi si Jesus. If anyone enters by me, ibig sabihin, ang kaligtasan ay para sa lahat. Amen? Hindi siya limited. Kasi sinasabi po nila, ang kaligtasan daw para sa pinili lang. No! Sabi po ng Panginoon dito, ang kaligtasan ay para sa lahat. Pero depende yun na ibinigay ni Jesus para sa lahat kung papasok ba ang lahat sa pintuan na ito at sa kaligtasan ito. It doesn't matter kung ano yung ginawa mo, paano ka nabubuhay. What matters is, dumaan ka ba doon sa tamang pintuan? Si Jesus, ang pintuan ng buhay. And the only way for us to be saved is to enter into that door. And when you enter into that door, you establish a relationship with your Savior, Jesus Christ. Kaya po ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang tayo Kristiyano na kilala si Jesus, kundi ang tunay na pagiging Kristiyano, meron kang relasyon kay Yesu Kristo. Relationship takes time. Relationship takes also effort to know that person. Relationship takes love. For everyone who calls upon the name of the Lord will be saved. Ang sabi po sa Romans 10:13. Ngayon kung nakapasok ka na sa pintuan ng kaligtasan na ito, ano yung kasunod? Tignan mo yung katabi mo at tanungin mo siya, are you a follower of Jesus? Let's scream it. Hindi lamang basta pinangaral ni Jesus na ako yung tanggapin niyo ako. Pumasok kayo sa pintuan na ito. Pero yung pintuan na yun, it takes discipleship. What our church is doing right now, we have small groups. We finished our encounter with God, servant leadership training. Now we're undergoing Empowered by God. And in the next months, meron po tayong mga gaganapin na mga aralin. Why we are pushing these people? Why we are pushing you to really know your Bible? Because salvation is not just a one-time prayer, but salvation is a personal relationship with God that must be growing. Yung discipleship, we must continue to follow Jesus. At ito yung part na mahirap. Masarap mag-pray na kaligtasan, tinanggap ko na si Jesus, nabuhay na ang banal na Espiritu sa akin. But it takes a lifetime for us to be a follower of Jesus. Ang sabi ko sa discipleship, it's not really easy. In Mark 8:34, if you have your Bibles, if anyone would come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Do you want to follow Jesus? If you want to follow Jesus, you must deny yourself. Who is yourself? Deny your pride. Deny the old you. Because God is creating a new life in you. Wherein, sa pagsunod mo kay Kristo, hindi ito laging komportable at hindi ito talaga tunay na madali. Mahirap ang sumunod dahil lahat tayo gusto natin gawin lang yung magpapasaya sa atin. Alam nyo, the people are looking for that door through material things. People think they will be content in life kapag nakuha na nila lahat yung gusto nila. People think that they will be contented in life if they have boyfriend, girlfriend, family, husband, or wife. It's in the relationship. People think they will be happy
and be abundant in this life on earth kapag meron na kayo ng lahat ng wealth and successes in this world. I remember this word na nabasa ko kung isa sa itong phrase na ito. Contentment is not having everything that you want. Contentment is being happy with what you have. Kontento ka ba sa buhay mo? Ang hirap makatento. Kasi lagi tayo may bagong gusto. Kapag nakuha mo na yung control mo na yung ugali ng asawa mo, may bago ka na naman gustong ayusin, baguhin at i-control. Pero kung totoo sa sarili mo, hindi ka nga mabago. Amen po ba? Ang dami natin hinahanap na contentment sa buhay. Pero ang tunay na contentment ay matatagpuan lamang natin kung tunay tayong susunod kay Kristo. To be a disciple and follower of Jesus. This door, alam niyo po, si Jesus, yung pintuan niya, hindi yan nagsasara. 24 hours open yan, 24/7. Yung pintuan na ito, sinasabi sa atin ng Panginoon, habang may oras pa, habang nag-aantay pa siya, na hindi pa siya muling babalik sa mundong ito. Tanggapin na natin si Jesus at sumunod tayo sa Kanya before it's too late. Ngayon, habang nakikinig ka, tanggapin mo na si Jesus before it's too late. Tanggapin mo na si Jesus because you will find favor in God. Tanggapin mo na si Jesus dahil mayroong kaligtasan. Have you entered the road at the door of salvation? Maybe marami po sa atin nakapasok na dito sa pintuan ng kaligtasan. Pero meron pong another door. And the second door is the door of safety. Sabihin nga po natin, door of safety. Door of safety. Ang unang-unang kinakailangan natin gawin ay pumasok muna tayo sa pintuan ng salvation. That door of salvation is Jesus Christ. And the second door is the door of safety na kung saan pinakita sa atin bilang mga tupa, alam ng mga tupa, pag pumasok sila doon sa pintuan na yon, doon sa sheepfold, they will be safe because nandoon yung shepherd nila na nag-iingat sa kanila, nakabantay sa kanila. According to the last part ng verse, sabi po dyan, the sheep will go in and out. Maglalabas-pasok po yung mga tupa. Ano bang ibig sabihin ng maglalabas-pasok sila dito? It means, papasok sila doon sa loob, safe sila, kahit lumabas sila doon sa kulungan na yun, safe pa rin sila kasi binabantayan sila ng kanilang pastor. For them to enjoy the river, for them to enjoy the grass, for them na makapaglakad-lakad. Alam niyo, hinalintulan tayo sa mga tupa na wala tayong defense mechanism. Hinalintulan tayo sa mga tupa, hindi kagaya ng mga ibang hayop. Meron silang ngipin, pwede silang mangagat, meron silang claws, pwede silang mangalpot, pwede silang manakit. Pero ang mga tupa, wala silang ganito. They're fully dependent sa kanilang pastor. Pero ang sinabi dito, they can enjoy their life. Papasok sila, lalabas sila. This is a Hebrew phrase na kung saan ginagamit po ito usually sa business. And this idea of going in and going out, we can also see it in the Old Testament. Ang sabi po sa Deuteronomy 28:6, you will be blessed when you come in and blessed when you go out. Hallelujah. Napakaganda po, no? You will be blessed when you come in and you will be blessed when you go out. At ang sabi po dito, which David is the one who wrote this psalm. Ang sabi ni David, as a shepherd, ang Diyos daw ang kanyang shepherd. And in the verses 4 to 5, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Kapag po pumasok tayo doon sa pintuan at si Jesus ang pinasukan natin,
you will grow. You will live in abundance. And you will be safe. Amen? Papasok ka, lalabas ka. Hindi po yan yung ibig sabihin na magre-rebelde ka. Ang ibig sabihin yan, ang buhay mo ay nakasurround na sa kabutihan at biyaya ng Diyos. Can you see your life as a sheep na ganito ka iniingatan ni Jesus? Na si Jesus ang iyong mabuting pastol, na hindi ka niya kinokontrol na basta ito lang gagawin mo, binigyan ka niya ng freedom. At yung freedom na binigay sa iyo ng Panginoong Jesus, ay ma-enjoy mo yung freedom kung saan ka dapat mabuhay. Freedom to enjoy the pasture. Kung paano ang mga ibon binigyan ng freedom lumipad, ang mga isla binigyan ng freedom lumangoy, ang mga tupa binigyan ng freedom maglampay. Pero yung going in and going out nila, saan man sila magpunta, they will be blessed because they are surrounded by the goodness and grace of God. Even though that valley walks near ng ating kamatayan, we are still blessed. Amen? We are still blessed. Amen? Because hindi tayo matatakot sa kamatayan. Yun yung graduation natin. To enter really the eternal life of heaven na kung saan alam natin, we build a strong relationship with Jesus. Doon tayo sa pintuan niya pumasok at alam natin, sinecure niya tayo, we are safe. Ano man yung mangyari sa paligid natin ngayon, ang pananampalataya natin ang nagbibigay sa atin ng freedom to trust in the Lord Jesus Christ. Bakit? Iniingatan ka niya. Hindi ka niya pababayaan. Yung daily routine ng buhay mo, be confident, I am a child of God. I am saved by the grace of God. And I am a follower of Jesus. Ano man yung mangyari sa Pilipinas, ano man yung mangyari sa mundo ito, ano man yung mangyari sa kapitbahay ko, sa trabaho ko, alam ko, I am safe. Hindi ako pababayaan ni Jesus kasi anak niya ako. That door of safety is not only giving you safety, but last, that door is a door of satisfaction. Wow! Ang sarap naman ito. Pwede pala tayong masatisfy kay Jesus. Hallelujah. Amen? Many people think that when they become follower of Jesus, lulungkot ang buhay nila. Tignan mo yung katabi mo mukha mong malungkot. Dapat kahit may pinagdaraanan, may gala kasi si Jesus ang nagbibigay ng joy sa buhay natin. And not only that joy, kundi siya rin ang nagbibigay ng satisfaction sa ating buhay. Sabi ko dyan sa John chapter 10, verse 9 to 10, yung promise ng Panginoon sa sino man papasok sa pintuan na yon will find pasture, abundance of life, fullness of life, buhay na masaya, buhay na kontento, hindi ibig sabihin buhay na tamad. Amen? Kontento. Kahit anong mangyari, nagsisipag ka, nagtatrabaho ka, nagpupursige ka, ano yun ngayon? Kontento ka dahil alam mo, si Jesus ay kasama mo. Si Jesus ay nasa iyo. Pero meron pong hadlang. May magnanakaw. Kung paano nagbigay, nag-provide yung shepherd ng pasture. Sabi po sa John 10:10, the thief comes only to steal, kill, and destroy. Pero sabi ni Jesus, I have came that they may have life and have it abundantly. Minimin po ni Jesus yung needs ng kanyang flock. Pag sinabi natin flock, maraming tupa. Imagine niyo, lahat tayo, kilala ka ni Jesus sa pangalan mo. I must admit, this is my weakness. Ano ka ba pangalan mo? Tatlong beses mo na nakita, hindi mo pa matandaan. No? Pero imagine niyo si Jesus sa dinami-dami, He knows us by our name. And not only by our name, alam ni Jesus ano yung kailangan mo. Alam ni Jesus ano yung pinagdaraanan mo. Alam ni Jesus pag nalulungkot ka,
Alam ni Jesus pag natatakot ka. Alam ni Jesus pag nahihirapan ka. Imagine, this is Jesus, our good shepherd. He knows the needs of His flock. Kaya sabi ni David, the Lord is my shepherd. I will not lack anything. Kung si Jesus ang ating pastor, hindi tayo magkukulang ng Diyos. He will make us lie down in green pastures, and He will lead us beside still waters. This is giving us rest and refreshment sa buhay natin. Na minsan nakakapagod naman po talaga ang buhay. Reality, maraming problema. Pagsubok. Miski yung sarili natin, ang hirap, di ba? Pagtagumpayan yung negative mind, negative emotions, pangit na ugali. But the good news is, si Jesus, He will keep us in His presence, and He will make sure if we will follow Him, we will be satisfied sa presence, sa pinoprovide ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen po ba? Kontento po ba kayo na makilala at maging Panginoon ng buhay niyo si Jesus? Wala nang ibang hihigit. Walang yaman, walang tao ang makapapantay sa kayang gawin ni Jesus sa inyong buhay. Pero be aware, meron pong magnanakaw. Sinabi po dito sa passage na John 10:10, si Satan daw yung magnanakaw. Thief and robber. Ano ba yung pinagkaiba ng thief? Yung thief, nagnakaw siya, tahimik lang, tulog ka o wala ka, nagnakaw. Pero yung robber, kahit hawak-hawak mo, violently, kukunin sa'yo, yung nasa iyo na, di ba? Sinasabi po ng Panginoong Jesus dito, even in the first verses in John chapter 10, meron thief and meron robber. At sila, hindi sila dumadaan doon sa pinto. Sa iba sila dumadaan. Alam niyo kung sino po yung tinatalakay ni Jesus dito na thief and robber? These are the religious leaders. These are the Pharisees at that time na sinasabi nila na hindi si Jesus ang kaligtasan at si Jesus ay bulaang propeta. Sinasabi dito ni Jesus that these religious leaders, these people who are teaching about the scripture, sila yung mga magnanakaw. At ginagamit ito ni Satan para ano gawin sa ating buhay? Para alisin yung purpose ng buhay natin. The thief comes only to steal, kill, and destroy. Ito po yung devil, yung dinesign ng devil. Magnakaw, pumatay, at magwasak. Sabi mo sa katabi mo, hindi titigil si Satan sa'yo. Hindi siya mag-give up hanggang hindi ka nag-give up kay Jesus. Hello? Kaya nga, ang sarap ng una kang tumanggap kay Jesus, ang sarap ng feeling. Pero yung reality na ng discipleship, being follower of Jesus, nakakatamad naman, kakapagod. Ba't kami naman nandito? Ba't yung iba wala? You begin to grumble. You begin to complain. Pag ganyan yung leader ko, pag ganyan yung spiritual leader ko, pag ganyan sila, pag ganyan yung mga tao, you begin to grumble. You know why? Yun yung purpose ni Satan eh. When you start serving the Lord, Satan wants to steal. Anong yung nananakaw ni Satan? Yung first love mo. And who is our first love? Sino ba unang nagmahal sa atin? Si Jesus. Inaalis ni Satan ang pag-ibig mo sa Diyos. Pag nawala na ang pag-ibig mo sa Diyos, alam niyo nangyayari? Nakakapasok si Satan. And everything in your mind and in your heart are full of lies. Punong-puno ng kasinungalingan. Dahil sino ang ama ng kasinungalingan? Ang diablo. Kaya huwag kayong maniniwala sa mga bulong ng kasinungalingan.
Don't allow Satan na magkaroon ng puwang sa buhay mo na maalis ang pag-ibig mo kay Jesus dahil sa ina-offer ng mundo ito. Dahil sa relationship na alam mo, that relationship, God is not pleased. Dahil sa mga araw-araw na ginagawa mo, you know that God is not pleased, but you still choose to do it. Eventually, you lose your first love. You will try to defend yourself. Wala akong masamang ginagawa. Tama lang ako. At nakikita natin, lahat ng tao sa paligid natin, mali. The worst that can happen to us is to see ourselves na tayo lang yung tama, tayo yung kawawa, at tayo yung inapi, at lahat sila mga kaapi, at lahat sila masama. Satan is trying to blind you. Satan is trying to blind those who are now serving the Lord. Those who are not really loving the Lord to steal their first love. You know why? Satan is not only stealing yung first love mo, but he is also killing that joy na binigay na sa iyo ng Panginoon Jesus. He loves us, pero darating yung pagkakataon, you will blame God and you will blame others sa lahat ng nangyayari sa buhay mo. The devil wants us to see yung buhay sa ganitong paraan. Bakit? Ayaw ka niyang masaya. Kunyari lang yung saya sa mundo. Nakakita ka ng gwapo. Pag-asawa mo na, hindi na gwapo yan, monster na. Diba? Nakakita ka ng maraming pera. Ba, 1 milyon? Isang taon, kaya mo nga ng 5 buwan. Kaso, isang araw, bili ka na ng kotse, 1 milyon. Upus na. Yung akala natin, pag wala pa sa atin, it will make us happy. And then when you have everything, you soon realize, may kulang pa din eh. When Satan is trying to steal, to kill, and third, to destroy your purpose in life. Alam mo ba yung purpose nyo? That is to serve God. Satan doesn't want you to serve God. Gusto ni Satan, parang Pharisees lang. Panggap ka lang. Kunya-kunyarian lang. You know why our church now, right now, this changes that is happening, we don't really want people to be yung para tayong nakikinig o nanonood ng isang magandang programa. I'm always telling to our spiritual leaders, to our worship team, before everything, you do everything, before you stand here, before you teach, before everything, the first you must do is to pray. Apart from prayer, kahit anong gawin mo, pwede ka maging magaling, pwede ka magpanggap, pwede ma-entertain ng tao, pero kung hindi ka nananalangin, hindi ito kay Jesus at wala itong buhay. Kasi kung hindi ka nananalangin, paano malalaman ko yung kalooban ng Diyos? Kung hindi ka nananalangin, hindi ka nagpapabago sa Diyos. Kinakailangan maraming pagsisisi at maraming panalangin. Habang nananalangin ka, doon mo nare-realize yung mysteries ng Panginoong Jesus, nire-reveal sa iyo. Habang nananalangin ka, nakikita mo ng mga tao kahit nakakagalit ang ginagawa, but naaawa ka sa kanila, gusto mong i-extend pa yung pag-ibig ng Diyos. Habang nananalangin ka, nakikita mo hindi lang yung dilim ng mundong ito, kundi ang pag-asa na si Jesus ay nabuhay sa mundong ito dahil nagbibigay siya ng pagkakataon sa kaligtasan para sa lahat. Kung papasok tayo dun sa pintuan na yun, but do not allow when you are serving the Lord, your emotions, your pride, the people around you, your leader, your family, ang magnakaw ng lahat na inilagay na sa iyo ng Panginoong Yesus. Alam niyo, the worst can happen. You start serving the Lord, but you stop serving the Lord. If you're serving the Lord sobra-sobra noon, and you just stop, kasi masaya dito sa ginagawa ko, busy na ako sa trabaho ko, pwede ko nang gawin lahat, hindi na ako mamomonitor ni pastora. Pag mali ang ginagawa, lilipat ako sa mas malalaking church para hindi nila alam kung ano yung ginagawa ko. Pwede naman tayong magpakalayo-layo. Pwede naman tayong magpaka-enjoy sa mundo ito. Pero tandaan niyo, hindi sinungaling si Jesus. Nangangaral siya at sinabi niya, I have come that you may have life
and have it abundantly. Hindi tayo aapihin ng Diyos, kundi ang gusto ni Jesus bilang mabuting pastor, ma-enjoy natin anuman pwede natin i-enjoy sa mundo ito, knowing that our purpose is eternal. Kaya habang lilibot-libot ka sa pasture, habang nagtatrabaho ka, habang nag-aaral ka, habang bumubuo ka ng pamilya mo, alam mo yung purpose, paano ba ako magkakaroon ng buhay na talagang ganap at kasiyasiya? Make Jesus the center of your life. Make Jesus the center of your marriage, of your parenting. Make Jesus the head of everything in your life. At dito ka makakatagpo ng tunay na satisfaction and contentment because you are created to worship and serve God only. No other, not this world. Jesus is longing for us to have an abundant life. Gusto po ba niyo ng buhay na masaya? Abundant? Mayaman? Hindi lang mayaman sa physical, hindi lang mayaman sa material, mayaman even sa relationship. Kasi tignan mo katabi mo, kaya mo na siyang tignan sa mukha, sa mata, at sabihin sa kanya, I love you. I forgive you. And I want to extend the love of God sa iyo. Hindi ito kaya gawin ni Satan. Alam niyo yung pagpapanggap, mahirap mo magpanggap, mahirap maging sinungaling kasi yung lies na sinabi mo ngayon, dapat kabisado mo yan. Kaya yung mga sinungaling na huhuli sa kasinungalingan nila, di ba? But Jesus not only come to save and to give safety sa atin, but He wants us na masumpungan natin yung satisfaction in life. Amen? There are two steps. If you have not received Jesus, if you have not entered into that door of salvation, madali naman po pumasok sa door of salvation na ito eh. You come before the Lord Jesus and imagine yourself, papasok ka sa pintuan at sabi mo, Panginoon, patawarin mo na ako sa kasalanan ko. Gusto ko po makapasok sa pintuan at ikaw yung pintuan na yun. At kung ikaw naman ay isang Kristiyano na naglilingkod sa Panginoon, nakapasok ka na doon, di ba? Sabi ko nga pag Wednesday, nakapasok ka doon sa isang pintuan, inalis ng Panginoon lahat ng kasalanan mo, pinawalang sala ka niya, He made you righteous dahil sa biyaya ng Panginoong Jesucristo, magpapatuloy tayo lumakad. Mabilis? Pwede tayo matapilo? Madapa? Pwede maging mabagal kasi maraming problema, maraming lungkot, maraming pasan, but we know we will finish to enter that narrow door in the eternity. We will see Jesus. Well done, my child. You are good and faithful. Church, si Jesus ang pintuan ng buhay. Si Jesus lang ang tanging daan sa kaligtasan. At kung ikaw ay may kaligtasan, tinanggap mo na si Jesus. Jesus wants you to follow Him. To follow Jesus is to worship Him only and serve Him only. Wala nang iba pa. At kung ikaw ay nanakawan na po ba kayo? Sino po yung nanakawan dito na natuwa pa? May bago na, bibili ka na ng bago na nakaw. Diba? Ang problema kung wala kang pambili pa, mag-iikot na si Paulo. Diba? Naalala ko si Paulo, wala siya sa sarili, di ba? Nanakawan siya. Lahat tayo, pag nanakawan tayo, nagagalit tayo. Nalulungkot. Kasi nanakawan tayo, parang naisahan ka, no? Pero hindi natin namamalayan. Si Satanas, pilit tayong ninanakawan ng kagalakan. At pilit niya inaalis sa atin yung pag-ibig natin kay Jesus. Offering everything in this world, pwede mong gawin na lahat. Pero hindi lahat ay makakabuti para sa'yo. The purpose of Satan is to steal, kill, and destroy. But Jesus hath come that you may have life and have it abundantly.